Maraming beses sa ating buhay, naghahanap tayo ng mga bagay na dakila upang makamtan. Naghahanap tayo ng mga tagumpay na kumikinang na minsan nakakalimutan natin na ang mga pinakamatamis na bagay sa buhay ay madalas na naruroon lamang sa mga simpleng sandali. Naisip mo na ba kahit isang beses, buhay ba ako ng buo sa bawat sandali ng aking buhay? O baka ikaw ay katulad ng karamihan, laging nagmamadali sa oras, sa mga layunin, sa mga gawain, at sa mga presyon ng buhay, na nakakalimutang ang tanging bagay na tunay na mayroon tayo ay ang bawat sandali ng kasalukuyan. Isipin mo ang isang magandang umaga. Ang araw ay dahan-daang sumisilip sa bintana. Sariwa ang hangin. At hawak mo ang mainit na tasa ng kape. Ngunit imbis na tamasahin ang sandaling iyon, iniisip mo na kung ano ang susunod na hakbang. Nag-aalala tungkol sa trabaho, sa mga relasyon, sa mga bagay na hindi pa nangyayari, habang ang tasa ng kape ay mainit pa. At ang sandali na iyon ay dumadaan na hindi mo man lang nararamdaman ang kabiganian nito. Tinutulak tayo ng ating mundong puno ng presyon. Lahat ng tao ay nais makamit ang maraming bagay. Maging matagumpay, makilala, at mabuhay ng isang perpektong buhay. Ngunit ang katotohanan, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Hindi natin kayang panatilihin ang bawat sandali magpakailanman. Lahat ng bagay ay magbabago. At ang mga pagbabagong iyon ang siyang nagbibigay kahulugan at halaga sa ating buhay. Ngunit patuloy tayo sa pagkapit sa nakaraan, pag-aalala sa hinaharap, at nakakaligtaan ang kasalukuyan. Gayunpaman, may isang pilosopiya mula sa Budismo na makakatulong sa atin upang baguhin ang ating pananaw sa buhay. Ito ang Ichigo Ichi. Isa itong pilosopiya mula sa Japan na malalim na nakaugat sa Budismo at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng bawat sandali. Isang pagkakataon. Isang buhay. Ibig sabihin, ang bawat pagkikita, bawat karanasan sa buhay ay natatangi at hindi na mauulit. Hinikayat tayo nitong mabuhay ng buo sa kasalukuyan. Bitawan ang mga alalahanin. At huwag hayaang ang nakaraan o hinaharap ang magdikta sa mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit ano kaya ang mangyayari kung itigil natin sandali at tunay na suriin ang ating buhay? Ano kaya ang mangyayari kung hindi na natin patuloy na itutulak ang ating mga sarili upang makamit ang tagumpay? Hindi na tayo maghahanap ng kaligayahan sa mga materyal na bagay o tagumpay, kundi hanapin ito sa pagiging kontento at mapayapa sa kasalukuyan. Kung tatanggapin natin na ang buhay ay hindi isang paligsahan o isang problemang kailangang lutesin, kundi isang obra maestra na dadaan lamang. Tanging sa pagninilay at pagpapahalaga sa bawat sandali ay makikita natin ang tunay na halaga ng buhay. At ang pilosopiyang Ichigo Ichi ay ang susi upang magawa ito. Ang pilosopiyang Ichigo Ichi mula sa Japan ay hindi lamang isang simpleng kasabihan kundi isang estilo ng pamumuhay. Isang paraan ng pagtingin at pagpapahalaga sa buhay. Itinuturo nito sa atin na ang bawat sandali ng ating buhay ay natatangi. Isang regalo na hindi na muling babalik. Ang bawat pagkikita, bawat karanasan, maliit man o malaki, ay may sariling kahalagahan. Hindi natin kayang mabuhay sa nakaraan. At hindi rin natin kayang mabuhay sa hinaharap. Tanging sa kasalukuyan lamang sa mga sandali na tayo'y nabubuhay. Isipin mo ang iyong buhay sa isang normal na araw. Gising ka, uminom ng kape, pumasok sa trabaho, nakipagkita sa mga kaibigan at kasamahan sa trabaho, nagtrabaho, tapos uuwi. Isang araw na tila karaniwan. Ngunit sa totoo lang, ang mga sandaling iyon ay maaaring ang pinakamahalaga. Imbes na nagmamadali upang tapusin ang lahat, subukang huminto sandali, lasahan ang bawat patak ng kape. Damhin ang hangin sa iyong mukha habang naglalakad sa labas. At tignan ang mata ng taong kausap mo. Ito ang mga sandaling hindi mo na mababawi kung hindi mo pahahalagahan.
May isang kwento na maaaring magbigay ng aral ukol sa pagpapahalaga sa kasalukuyan. May isang lalaking laging abala sa trabaho. Laging nagmamadali upang matapos ang mga gawain at makamit ang tagumpay. Isang araw, habang naglalakad siya sa paborito niyang kalsada, napansin niya ang isang alagad ng sining na nagpipinta sa tabi ng kalsada. Ang alagad ng sining ay hindi nagmamadali. Hindi nag-aalala kung kikita ba siya o hindi. Basta't nagsisiyahan sa bawat guhit na kanyang ginagawa. Huminto ang lalaki at napansin niyang matagal na siyang hindi humihinto upang magpasalamat at magpahalaga sa mga simpleng sandali ng buhay. Nalaman niya na siya ay napagod sa patuloy na pagtakbo at nawala na ang tamis ng mga sandaling tinatamasa. Natutunan niya na ang buhay ay hindi isang takbuhan, kundi isang biyahe na dapat ipagpasalamat at tamasahin. Ang pamumuhay ng mas mabagal, mas buo, at mas kontento ay isang mahalagang aral na nais ituro ng pilosopiyang Ichigo Ichi. Kapag nagbigay tayo ng pansin sa bawat detalye ng ating buhay, matutuklasan natin ang mga bagay na dati ay hindi natin binibigyan ng pansin. Ang maliliit na kasiyahan, ang mga tapat na relasyon, ang mga purong damdamin na dulot ng buhay. Ang mga ito ay mga bagay na hindi matutumbasan ng pera o tagumpay. Upang maisabuhay ang pilosopiyang ito, ang unang hakbang ay ang pagtigil. Tumigil upang magmasid, tumigil upang damhin, at tumigil upang magpasalamat. Kapag naglalakad ka, imbis na magmadali, damhin ang bawat hakbang. Tignan ang mga dahon na nahuhulog. At pakinggan ang tunog ng buhay na pumapaligid sa iyo. Kapag kumakain ka, tamasahin ang bawat kagat, damhin ang lasa, amoy, at ang kasiyahan ng katawan. Iyan ang pagiging buo sa kasalukuyan. Ang hindi paglimos ng mga sandali ng buhay. Isa pang mahalagang aspeto ng pilosopiyang Ichigo Ichi ay ang pagtanggap sa pagiging pansamantala ng lahat ng bagay sa buhay. Lahat ng bagay ay nagbabago at walang permanenteng bagay. Ang pagbabago na ito ang siyang nagbibigay ng kagandahan at kahulugan sa ating buhay. Kaya't imbes na matakot tayo sa pagbabago, kailangan nating matutunang tanggapin ito at pahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo. Matutunan natin na mahalin ang buhay hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil ito ay patuloy na nagbabago at may mga aral na hatid. Ang kwento ng mga bulaklak na cherry blossom ay isang magandang halimbawa ng pagiging pansamantala. Ang mga bulaklak ng cherry ay namumukadkad lamang sa isang maikling panahon. Ngunit dahil sa kanilang pagkamaikli, nagiging mas maganda at mas mahalaga ito. Kung ito'y magtatagal magpakailanman, mawawala ang kanilang kagandahan at kahulugan. Ganon din ang ating buhay. Kung matututo tayong tanggapin ang pagbabago at hindi mag-alala sa mga bagay na wala tayo kontrol, makakamtan natin ang kapayapaan at kaligayahan sa bawat sandali. Conclusion, ang daan patungong kapayapaan. Sa paglalakbay na ating tinahak, nakita natin ang kahalagahan ng bawat sandali sa ating buhay at kung paano ang ating pananaw sa buhay ay malaki ang epekto sa ating kaligayahan at kapayapaan. Sa pamamagitan ng pilosopiyang Ichigo Ichi, natutunan natin na ang buhay ay hindi isang serye ng mga layunin o tagumpay na kailangang makamit, kundi isang serye ng mga sandali na dapat pahalagahan. Bawat hakbang, bawat paghinto, bawat paghinga, at bawat ngiti ay may kasaysayan at halaga na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Ang buhay, sa pinakapayak nitong anyo, ay isang serye ng mga pagkakataon na nag-aanyaya sa atin upang tamasahin ang bawat detalye. Kaya't, kung tayo'y magtutok at magbibigay pansin sa ating mga karanasan ngayon, hindi lamang tayo matututo upang maging mas kontento, kundi mas magiging maligaya tayo sa mga simpleng bagay na dati ay hindi natin napansin. Ang tunay na layunin ay hindi ang magmadali upang makamtan ang hinaharap, kundi ang magbigay halaga sa kasalukuyan at tanggapin ang mga magaganap sa ating buhay. Maging magaan o mabigat man ang mga ito,
Dito nagsisimula ang tunay na kapayapaan, ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa mga magagandang at masalimuot na sandali, at sa mga simpleng bagay na madalas nating hindi binibigyan ng pansin. Mahalaga rin na tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay mayroong personal na paglalakbay. At ang pag-unawa sa ating sariling proseso at pagninilay ay magsisilbing gabay upang tayo ay magpatuloy sa landas na ito. Hindi lahat ay pare-pareho, at ang bawat buhay ay may sariling ritmo at direksyon. Kaya naman, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang matutunan ang pilosopiyang ito at magamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa hinaharap, ang pilosopiyang Ichigo-ichi ay magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa buhay na may mas mataas na antas ng kamalayan. Sa bawat hakbang na gagawin natin, magiging mas mapanuri tayo, hindi lamang sa ating mga ginagawa kundi pati na rin sa ating mga nararamdaman. Ang mga maliliit na bagay na madalas nating ipinagwawalang bahala ay may mga makukulay na kwento na nagsasabi ng mga mahahalagang aral. Ibinubukas ng pilosopiyang ito ang ating mga mata sa mga detalye ng buhay. At sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng mas malinaw na pag-unawa sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Sa bawat hakbang na tatahakin natin, tandaan natin na hindi lamang ang tagumpay ang mahalaga. Kailangan din nating magbigay pansin sa ating kalusugan, sa ating mga relasyon, at sa ating mga kaisipan. Ang mental at emosyonal na kalusugan ay hindi dapat mapag-iwanan. At ang ating pagpapahalaga sa sarili ay magsisilbing pundasyon ng isang buhay na may kapayapaan at kasiyahan. Kaya't, habang tayo ay patuloy na lumalago at nag-evolve, importante na huwag nating kalimutan ang mga pangunahing prinsipyo ng Ichigo-ichi, ang pagpapahalaga sa bawat sandali at ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay. Isang mahalagang hakbang para sa bawat isa sa atin ay ang maglaan ng oras upang magmuni-muni. Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, minsan ay napakahirap tumigil at pahalagahan ang mga maliliit na bagay. Ngunit sa ating pagpili na maglaan ng oras para magmuni, nagiging mas malinaw ang ating landas. Ang mga sandali ng katahimikan at pagninilay ay magbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating mga pangarap. Minsan, ang pagpapahinga at pagtahimik ay hindi lamang para magpahinga ng katawan kundi pati na rin ang ating isipan. Magbigay tayo ng oras upang mas maramdaman ang mga pagkakataon na minsan ay napapalampas natin. Ang bawat kaganapan, mula sa pagdapo ng araw sa ating balat hanggang sa simpleng tawanan ng mga mahal sa buhay, ay isang pagkakataon na dapat pagtuunan ng pansin. Sa mga susunod na taon, ang pilosopiyang ito ay magsisilbing gabay sa atin upang mabuhay ng mas kontento at mas maligaya. Sa bawat hakbang, matututo tayo ng mga aral na magtuturo sa atin kung paano magpatawad, magpasalamat, at magbigay ng malasakit. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa ating sarili kundi tungkol din sa ating koneksyon sa iba. Ang pagtulong, ang pagpapatawad, at ang pagbabahagi ng kabutihan ay may malaking bahagi sa ating kaligayahan at kapayapaan. Kaya't, huwag tayong mag-atubiling maging bukas sa iba. Magsimula ng mga pagbabago, at maging inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngayon, sa ating pagsasara ng mga pagninilay na ito, nais ko kayong imbitahan na samahan ako sa isang espesyal na paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan at katahimikan. Ang The Road to Tranquility ay hindi isang destinasyon, kundi isang patuloy na paglalakbay. Isang landas na puno ng pagninilay, pagtanggap, at pagbabago. Ang bawat hakbang ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa sa ating buhay at sa ating lugar sa mundo. Taimtim kong inaanyayahan kayong magsama sa akin sa kalsadang ito. Sa mga susunod na araw, sama-sama nating tuklasin ang mga aral ng pilosopiya, mga kwento ng inspirasyon, at mga hakbang patungo sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Kung nais mong sumama sa aming paglalakbay,
Maaari mong sundan ang aming channel na The Road to Tranquility. Dito, tatalakayin natin ang mga mahahalagang aspeto ng buhay mula sa mga simpleng pagninilay hanggang sa mga malalalim na kaisipan na magpapalalim sa ating pag-unawa sa sarili. Magsimula tayong maglakbay patungo sa isang mas tahimik at mas kontentong buhay. Isang buhay na puno ng pagninilay, pagpapatawad, at pagmamahal. Sama-sama, maglakbay tayo patungo sa daan ng kapayapaan.